Malayo at hindi kaayon ng banal na Espiritu. Labas sa pag-ayon sa banal na Espiritu ay pag-ayon na sa kaaway ng Diyos. Are you with me? Ang nais ko pang bigyan ng inyong konsepto diyan na pagsikapan ninyong o pagsakitan ninyong ingatan. Ingatan talaga. Let's work it out. Araw-araw nating buhay, lagi tayong magsiyasat ng ating puso. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Pagsisihan. At don't just confess our sin. Naglagay ako ng isang quotation doon sa ating FB group. Hindi totoo ang laging pangungumpisal ng kasalanan kapag walang tunay na panunumbalik sa Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Tama naman ang magsabi ng sorry, sorry, sorry. Pero kailan nagiging mali ang sorry na sorry? Kapag hindi ka naalis doon. Tama ba? Tama lang na mangumpisal ng mali. Pero hindi din naman tama na tayo ay doon na ng doon. Ang tumalikod sa mali, may hahakbangan papuntang tama. Ang tumalikod at umalis sa dilim, pahakbang papuntang liwanag. Ibig sabihin, hindi ka tamang nangumpisal at nagsisi kung nandoon ka palagi. Naintindihan niyo ba yan? Hindi man mabilis, pero at least, umiipod. Tama. Ngayon, pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu, sa tali ng kapayapaan. Pangtao pa lang ang hirap ng merong hindi kasundo. Tama ba? Kayo ba yung nakaranas na kayo'y merong hindi kasundo? Parang ang hina ng amen. Parang kayo napaka-friendly. Parang kayo sociable. Kayo ba'y nakaranas na meron kayong hindi kasundo? Mahirap, di ka? Pagkita mong makakasalubong mo, naiba ka ng daan eh. Tama ba? Bakit? Hindi mo kasundo eh. Nag-iiba ang timpla ng iyong na-high blood ka, na-stress ka. Kapag nakita mo, bakit? Hindi kayo kasundo. Hindi kayo magkasundo. Magkasundo ba kayo ng Diyos? Amen. Napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu saan? Sa tali ng kapayapaan. Kasarap kang tayo ay binibigkis ng pagkakasundo. Para mag-asawa, kahirap ka ng mag-asawang bangayan ng bangayan. Bit lumakas ang amen. Di ka? Ang hirap sa mag-asawang bangayan ng bangayan. Tama. Bit mga dalaga na amen. Ano? Totoo yan. Maganda, dapat tayo ay binibigkis ng pagkakasundo. Agreement. So ang ating pag-uusapan, para maging posible ang paikipagkasundo na yan, may Holy Spirit. Kaya sabi diyan, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the band of peace. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit ang nagre-reconciles. So, ang ating pag-uusapan, Spirit reconciles. Ang ibig sabihin po ng reconciles, pakilagay ng topic natin. Reconciles. Naiintindihan ko na. Kasi ako nagamit na din ngayon na yan eh. Okay. Mula po sa Grego, alam niyo po ang tunay na, ang original na salita ng Bible, ang pinaghanguan ng translation ng English, nanggaling niya sa Grego. Ang Grego ng reconciles, ang ibig sabihin po niyan, ay apokataloso. Apokataloso. Apokatalaso pala. Apokatalaso.
Yan, ang ganda, no? Shock na ako. Apokatalaso. Ang ibig sabihin po ng apokatalaso ay to reconcile completely. Ibig sabihin kayo ay ganap na magkasundo. Are you with me? Ganap na magkasundo. Maganda pa itong sumunod. To reconcile back again. Ibig sabihin, manag-uli. Siguro may nangyari hindi maganda eh. Merong mga sigalot, may mga gusot. Pero pag sinabing reconcile, bumalik uli. Ito pa maganda pa kahulugan sa dulo. Bring back a former state of harmony. Ibalik sa dati yung kalagayang magkaayon, magkasundo. Bakit, Pastor, ganyan? Maniwala kayo sa hindi. Tayo ay inilayo ng Diyos kasama na si Satanas at winasak sa pagkakasala. Lahat ho ng tao ay hiwalay sa Diyos. Amen? Ang unang pagkakasala, ang tao ay inilikha na inilagay sa pinakamagandang lugar, Brother Annie. Yan yung Eden. Yan yung langit sa lupa. Pero inalis. At itinaboy ang tao doon. Kailan nangyari yon? Nung bumagsak sa kasalanan. Therefore, ang kasalanan ay nagpalayo sa atin sa Diyos. At ang kasalanan ang sumira ng ating buhay. Pero salamat may Holy Spirit na kayang magbalik sa dati. Amen? Ang tanong ko, kayo ba'y nakabalik na sa dati? Yun ang ating pag-uusapan. The Spirit reconciles. Parang ikaw ay nagalusan, naharharan, nabiyakan, nalaplapan. Ano? Nung ikaw ay gumaling, may isang napakagaling na pampagaling, yung harhar, yung pilat ay nawala, bumalik sa dati. Are you with me? Sana kayong nag-aaway, magkasundo gaya ng dati. Sana yung mga samaan ng loob ay magkasundo gaya ng dati. Alam niyo ba ang ganda ng tayo ng buhay ng tao noon? Sana bumalik gaya ng dati. Dahil kung hindi ka maibabalik gaya ng dati, masama ang buhay. So, naintindihan niyo ba sa ating intro? Una na ating dapat maintindihan ay tunghan natin po ang Efeso chapter 2 verse 16 hanggang 18. Spirit reconciles. Una, ito yung dapat unang maibalik gaya ng dati. Ma-reconcile, mapagbati, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pagkakasundo. Ilagay natin agad ang unang punto natin. Ito ang tinatrabaho ng Banal na Espiritu. Ngayon kung hindi ka niya matrabaho, ay baka hindi ka sa kanyang team. Naintindihan niyo ba yan? The Spirit reconciles us to God through Christ. Alam niyo ba mga kapatid, ang naglalapit sa atin kay Kristo para tayo ay may pagkasundo ni Kristo sa Ama, sapagkat lahat ng taong makasalanan ay hiwalay sa Diyos at naging kaaway ng Diyos. Hindi kasundo ng Diyos. Sa totoo na, ang tao at ang Diyos ay hindi magkasundo. Bakit? Magkaiba ang hilig. Tama ba? Ang hilig ng Diyos ay katwiran at kabanalan. Anong hilig ng tao? Barik at sigarilyo. Oh. Magkasundo ba ang Diyos sa tao? Hindi. Are you with me?
Oo. Ang Diyos ay matigas sa tama, pero ang tao matigas sa mali. Talagang yun ipilitin mo at yung magagalit. Tama? Ay magulang nga ay sinisingharan kapag sinasaway sa mali. Bakit? Ang tao ho ay matigas sa mali. Ayaw mapapakialman. Kaya ang tao at ang Diyos magkalaban. Mapakarami pong talata yan. Basahin po natin ang Efeso chapter 2 verse 16 hanggang 18. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ano ho? Papagkasunduin silang dalawa. Sila yung dalawa. Actually, yan po ay Hintil at Hudyo. Ano ho? Na mayroong pagkakaiba sa pamamagitan ng cross. Kita nyo ha? Ang magdadala sa atin sa pagkakasundo ay yung ginawa ni Kristo sa cross. Na sa Kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Merong alitan ho eh. Merong sigalot. Merong hindi pagkakasundo. Na ang papayapa lang diyan ay yung kamatayan ni Kristo. Verse 17. At siya'y naparito. At ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Verse 18. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. So involve ang espiritu para sa reconciliation, para sa kapayapaan. Ano ang reconciliation, mga kapatid? Ano yung pagpapanumbalik gaya ng dati? Una muna niyang pinagkasundo ay ang Hintil at ang Hudyo. Mga kapatid, kasi mayroong pagkakaiba ang Hudyo at Hintil sa maraming bagay. Pero saan sila nagkasundo? Ang pinagkasundoan nila ay si Kristo lamang. Kaya ang bumubuo ng isang iglesia, ang katawan ni Kristo, ay lahat ng mga Hudyong ligtas at mga Hintil na ligtas. Ano ang kanilang common ground ng pagkakasundo? Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Naintindihan niyo ba yan? Lahat ng tao may differences. Ang values, ang paniniwala. Ang Hudyo iba. Sa totoo na po mga kapatid, ang Hudyo, sa kanila ibinigay ang 10 utos, hindi sa atin. Sa kanila ang Sabat, hindi sa atin. Lahat ng palatuntunan, 613 laws na pinaiiral ng Diyos ay ibinigay lang sa bansang Israel. Tayo ay katutubong walang batas. Ang batas natin ating sarili. Tayo likas na makasalanan. Pero salamat sa kaligtasan, pinagkasundo sila sa isang tagpo doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng mananampalataya kay Kristo ay bumubuo ng isang katawan lang. Ayun Kaya nga wala ng Hudyo, wala ng Grego. Lahat tayo iisa kay Kristo. Lahat ng tunay na ligtas, ikaw man ay Pilipino, Incheck, Hapon, Israelites, kung ikaw ay ligtas, tayo naging isa dahil kay Kristo. Pero bakit tayo napagkasundo kay Kristo? Pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. So, ano ang ating dinidin dyan? Ang Holy Spirit ang nagdadala sa atin para tayong kaaway niya ay madala kay Kristo at kapag tayo na kay Kristo na, tinatanggap na tayo ng Ama hindi bilang kaaway, kundi bilang anak. Are you with me? Alam niyo po mga kapatid, hanggat hindi ang tao pinapakialman ng banal na espiritu, hindi siya kusang lalapit at mananampalataya kay Kristo. Naintindihan niyo ba yun? Kaya dumating ang tagpo ng iyong buhay na ikaw ay nagsisisi ng iyong kasalanan. Konsensyado ka sa iyong kasalanan. Hiyang-hiya ka sa iyong buhay na ginagawang mali. Kaya ka dumating doon dahil sinusumbatan ka ng banal na espiritu.
Naintindihan niyo ba yan? Yes, hindi kita ng iyong mga magulang na kinagsasyabo. Pero kita ka ng Holy Spirit. Yes, hindi kita ng iyong mga magulang na nagnanakaw ka. Pero kita ka ng Holy Spirit. Are you with me? Yes, hindi kita ka ng mga magulang na may gatas ka pa sa tainga, pero may nobyo at nobya ka na. Hindi alam ng iyong mga magulang, pero kita ng Holy Spirit. Nakakalungkot ang mga bata ngayon, wala pa namang kaalam-alam, pasyota-syota na. Tama ba? Kaya bagsak ang pag-aaral. Baon lang ang alam. Lakwat siya. Bakit? Minsan, hindi na nga nagtatago sa mga magulang. Garapala na. Pero nais ko pa sabihin sa inyo, bakit nyo napapakinggan ang mensaheng ito? Sinusumbatan tayo ng Holy Spirit. Para tayo bumaba at lumapit kay Kristo. At pag ikay lumapit kay Kristo, mahal na mahal ng amang anak. At tatanggapin ka niya kay Kristo parang walang nangyari. Are you with me? Alam niyo bang natatanggap lang tayo ng Ama dahil ng anak? Pero bakit maraming tao hindi interesado sa anak? Kasi hindi sinusukol sa kasalanan. Kaya dito ang pastor, susukulin talaga tayo. Bakit? Paano ka magsisisi kung hindi mo alam ang iyong pagsisisihan? Lahat ng interesado sa doktor na kilalang may sakit siya na malala. Tama ba? Walang interesado sa doktor hanggat hindi nagmamalay na siya ay may malalang sakit. Alam niyo kung bakit maraming tao hindi interesado kay Jesus? Bakit? Hindi ka nagmamalay na sama ng ugali mo. Yabang na yabang, wala mang pira. Tama? Naintindihan niyo ba? Kung makaporma, nahingila ka naman ng pira sa kanyang nanay. Asbad na asbad! Makasalanan ka! Kung hindi ka lalapit kay Kristo, impyerno ang tungo mo. Pero salamat, may Holy Spirit na sumusumbat. May Holy Spirit na nagbubulgar. Pasintabi, kayo ba'y nakaranas magkaroon ng buni? Pastor, wala. Walang kawala. Pero, posibleng merong kanyan na hindi halata. Tama? Na itatago ng damit. Pero minsan, kahit may damit, hindi pa rin may tago. Bakit? Kalkal ng kalkal kahit may damit. Ano ang punto mga kapatid? Ang ginagawa ng Holy Spirit, inaalsan tayo ng damit para makita mong bunihin ka. Are you with me? Para makita mong ikaw pala ang daming kagi-kagi. Nagtatago ka lang sa iyong damit. Alam mga kapatid, ang pakay ng Holy Spirit, alsan tayo ng damit. At ang idamit natin ay si Jesus. Are you with me? Siya yung busilak sa kaputian na damit. Pero ang ating damit, namamantsahan ng dugo ng ating bune. Pasintabi sa mayroon. Pero may gamot ako dyan. Sa murang halaga. Pasok! Amen? Okay. Oh, yung malakas amen, may galing hindi may papagalingin niya. Okay, hindi, biro lang. So, punto ka mga kapatid, ano? Ang Holy Spirit, sadyang pag kayo nakinig dito, ihanda nyo na ang inyong sarili. Kasi, para kang uoperahan eh. Ano yung inuoperahan? Nakaranas ka magpa-opera. Alam ba sa operahan, aalasan ka ng damit. Ang masama nito, noong kayo magkwento, dito ako nalumpo, nag-isip ng matagal ang mga doktor. Ibig sabihin, kung gano'ng katagal mag-isip ng doktor,
Ganun ako katagal walang damit. Sabi ko, pambirit ng doktor na ito, hindi malama ako, tinakluban ng kumot. Habang nag-iisip, bakit? Natakot sila eh. Sabi ko, dito sa ospital na ito, dito ako naturukan, dito ako nalumpo. Nataranta ngayon yung mga uupera sa akin, sa appendix. Kaya ang ginawa nila, yung aking dextrose, doon sila nagturok, doon ako nakatulog. Di ko na alam, nangyari. Kaya lang ako nagulat, nung kayo magkamalay, kadaisa ko ng mga bangkay. Para, hindi, bangkay ba yun? Puro mga nakagana eh. Pero walang damit. Kasi hindi ka magagamot, kundi ka aalsa ng iyong yabang. Amen? Maraming tayo, puro pakunwari ang buhay. Puro palabas. Puro pasikat. Ang Diyos, hindi natin pwedeng pagpasikatan. Sagyang huhubarang kanyan. Amen? Para may suot sa iyo ang tunay na damit. Tignan niyo po ang Galatia chapter 3, verse 26. Naalala ko lang. Galatia chapter 3, verse 26. Nandiyan pa ba kayo? Baka 25. Baka 27. Yun. So magkasunod ito lang 26-27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ibinautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kaya gusto tayong hubaran ng Holy Spirit para ibihis mo si Kristo. Maliwanag mo ba? Kaya Spirit reconciles. Ang Holy Spirit ang nagdadala sa atin sa anak para tayo balutan ng kanyang katwiran at kabanalan. At kapag tayo nabalutan ng katwiran at kabanalan ng kanyang anak, tinatanggap na tayo ng Ama gaya ng dati. Doon sa orihinal na pagkagawa doon sa Eden, ang ating kabanalan ay busilak, wala tayong kapintasan sa paningin ng Ama dahil ng buhay ni Kristo. Naliwanag ko ba? Kaya alam ko ako'y palangit pag ako'y namatay. Dahil pinahubad sa akin ng Holy Spirit ang aking damit. Well, hindi literal na damit ang sinutukoy ko ha. Nakakaintindihan ba tayo? Ano ang damit natin? Ano ang ating buhay? Kasalanan. Pero nagtatago tayo. Saan? Sa pagpapakabait. Nagdadamit tayo ng kabaitan kuno. Nagdadamit tayo sa binyag. Nagdadamit tayo sa bautismo. Nagdadamit tayo ng relihiyon. Nagdadamit tayo ng kawang gawa. Pero ang trabaho ng Holy Spirit, ibubulgar kung sino tayo. Para alisin mo niyang damit na pangtago mo. At ang ibihis mo ay si Kristo. Bakit? Si Kristo lang ang kinalulugdan ng Diyos. Matthew chapter 3 verse 17. Tingnan niyo pa Matthew. Ano sabi ng Bible? At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Sino yun? Anak. Si Kristo. Nano? Na siya kong lubos. Nano? Sino kinalulugdan ng Ama? Hindi ikaw. Hindi ikaw. Bakit? Ay nagdamit ka na may butas din. Di ka? Minsan nakapanood ako ng pelikula ni Dolphy. Inabot niyo ba si Dolphy? Galing sa bilangguan. Siyempre, tumakas, pumunta ng ilog, basang-basa. Ang ginawa, nagdamit ng dahon. Sumakay sa pick-up, parang truck. Hindi niya alam, yung pala kanya nasakyan, may baka. Ano? Hindi niya alam sa likod niya, inutay-utay na ng baka yung kanyang idinamit. Ano? Kinain ng kinain. Ibig sabihin, magdadamit din lang ay kainin ng baka. Ano mo mga kapatid? Huwag kang magtago sa iyong kabutihan. Butas yan. Ano ba lahat ng ating ginagawa ay katulad lang ng basahang marumi? Ang idamit mo ay si Jesus.
Ngayon, paano mangyayari yun? Kaya may Holy Spirit na sinusumbatan tayo. Tama? Kaya may sinusumbatan. Kaya huwag kang umasa pag kay nasa tunay na iglesia, nangangaral na salita ng Diyos, huwag kang umasang ikaw ay pupurihin. Parang ang artistang itatanghal. Dito ho, kasama tayong lahat, ibubuyang-yang ang ating pagkatao. Para wala tayong ibang damit na hahagi-hagilapin. Nasaan si Kristo na magtataklob ng aking kasalanan? Labas kay Kristo ay puot ng Diyos. Maliwanag ko ba? Salamat may Holy Spirit. Kaya ba nagpapasalamat sa Holy Spirit? Kaya, paano kung sabihin ng Holy Spirit, yung ginagawa natin sa lihim, oy mga kabataan, anong pinapanood mo sa cellphone mo? Voltes 5. Baka naman ano ha? Baka Buntes 5. Oh. Anong ginagawa mo sa pera mo? Sugal. Nagiinom. Diba? Pero alam niyo ba si Judas, nagsisi rin, pero hindi nanumbalik sa Diyos. Ang tao naman naamin din kahit paano ng kasalanan. Pero ang problema, hindi nanunumbalik sa Diyos. Para masabing totoong umaamin ng iyong kasalanan, nagsisisi ka, dapat nanunumbalik ka sa Diyos. Kaya may tinatawag na repentance unto life. Hindi lahat na nagsisisi naliligtas. Bakit? Ang tunay na nagsisising naliligtas, nanunumbalik sa Diyos. Klaro ho ba? Klaro. Gusto nyo bang magdamit? Kaninong damit ang gusto mo? Sinong damit ang gusto mong isuot? Praise the Lord. Praise the Lord. Pero kailan ka mangailangan ng damit maayos? Pag nakita mo yung damit mo, hindi sapat. At marumi. Butas-butas. Kinakain ng baka. Ano bang lahat ng damit labas kay Kristo? Kinakain ng kasalanan. Tama? Nahahawa ng kasalanan. Pasintabi uli ha, kung kayo ay may mga sikretong kati. Noong kami mga bata, uso yung kurikong. Ngayon ba'y nauuso pa rin yung kurikong? Yan ay sa kati, tinti ng kating yan. Kahit masugat na, wala kang pakialam. Makati. Abay, nung bata, ito yan puro katas na ito. Pero ginigili ko pa. Bakit? Pagsakati. Ang malupit na yan ay pag di ni tumali. Ano? Kalkal kabisa, kalkal. Hindi mo alam, yung tubig at dugo humahawa sa damit. Lahat ng ating kabutihan nahahawahan ng kasalanan. Si Kristo lang ang damit na hindi madudumhan. Naintindihan niyo ba yan? Ngayon, kung napakinggan mo ang sumbat ng Holy Spirit, pero meron ka pa rin iyong gustong damit, sorry to say, hindi kayo magkasundo ng Diyos. Amen. Amen. Siyempre, hindi ka ligtas. Says, the Spirit reconcile us to God through Christ. So, ako po, noong una, ay wala din sa Panginoon. Ibang hilig ko. Pero malakas ang pagkilos ng Holy Spirit. Hindi lang ako umamin ng kasalanan. Hinanap ko si Jesus. Naging interesado ako kay Jesus. Walang nagmamalay sa kanyang malalang kalagayan ng pagiging makasalanan na hindi hahantong na interesado kay Kristo. Merong awiting, mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis
ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Walang ganun. Kaya hindi totoong nagsisisi ka kung damit mo pa rin ang iyong isinusuot. Isuot mo si Jesus. Klaro ba? Klaro ba? Kaya magmakaawa kayo sa Holy Spirit. Holy Spirit, baguhin mo ako. Holy Spirit, ipaunawa mo sa akin. Bigyan mo ako ng kakayanan. Dahil sabihin ko sa iyo, kahit anong linaw ng aking sinasabi, kung walang Holy Spirit na makikialam sa iyo, walang pagbabago paglabas mo. Kaya please pray for me. Members, my power is not through my words, the way I explain His words, but the Holy Spirit. Tingnan pa natin ang Colossus 1:20 hanggang 22. Huwag kayong mag-alala. Naiintindihan ko kung bakit may mga ganun tayong asal. Ganyan din ako dati. Nung ako'y wala kay Kristo, ako, walang kadating-dating yan. Salamat na lang may Holy Spirit na kumilos. Amen? Laking pagbaba. Kaya hindi natin pwedeng paghanapan yung wala pa nga eh. Ang nakakasura lang, yun nagsasabing wala rin. Yun ang nakakasura, yung may sabing may Holy Spirit pero wala. Mas naunawaan pa natin yung talagang wala, kaya hindi natin mapaghanapan ng magandang behavior. Kasi wala nga eh. Tama ba? Colossus 1:20 hanggang 22. Nandiyo pa ba kayo? At sa pamamagitan niya, ay pakikipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Pinapayapa. Nagkakaroon ng peace, nagkakaroon ng reconciliation, nagkakaroon ng kasundo, bumabalik gaya ng dati dahil ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na doon ka dinadala ng Espiritu Santo. Kaya kung gusto nyo na ikaw at ang Diyos ay magkasundo, wala kang pag-asa kundi si Jesus. Pero kahit sabihin ko sa iyo si Jesus ang paraan, kung walang Holy Spirit na gumagawa, alaman mo lang yan. Pero hindi katotohanan. Naintindihan nyo ba yan? Lagi kong nauli sa inyo yung nananaginip. Sa Isaiah yan, kung di ako nakakamali. Siya'y nakatulog. Parang ilan sa inyo nananaginip na. Ano? Siya ay nakatulog. At sa kanyang pagkatulog yung siya'y nanaginip. At siya'y umiinom. At siya'y nagising. Siya'y uhaw. Bakit? Nananaginip lang siya'y umiinom. Hindi talaga mapapatid ang uhaw pag panaginip lang. Tama ba? Saan kayo nakakita na nananaginip lang na umiinom ay nawala nga ang uhaw? Hindi. Ang maganda ay tunay kang nainom. Kaya ba'y nakaranas ng mauhaw? Sino nakaranas na dito yung matinding uhaw? Mapalad ka kung nauuhaw ka sa Diyos. Hindi lahat ng tao ay uhaw sa Diyos. Ang tao ay uhaw sa baraha, uhaw sa alak, uhaw sa kalibugan, uhaw sa sugal, uhaw sa kamunduhan, pero hindi uhaw sa Diyos. Maraming tayo uhaw sa palakpak ng tao, uhaw sa chicks, uhaw sa boys, pero hindi uhaw sa Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Nanaginip, umiinom, walang mangyayari. Ngayon, tumulog uli. Nanaginip na naman, ay gutom, pambira, siya nanaginip na siya sa pistahan. No? Lahat ng gusto niyang kainin nandun. Unang kinuha niya ay okra. Bira, may isinama doon sa tawag dyan, Anli food ba ang tawag doon? Yung kakain ka ng wala. Pambira, inunog na may okra. Ano? Nanaginip ka. Ano paborito mong pagkain? Pag kinananaginip, nakahain lahat. Ang bahira. Lechong kawali. Fried chicken manok. Lahat na, yung pati lahat na talaga sunggap mo. Kaso lang nagising ka.
Di ka? Alam nyo, maraming taong kilala si Jesus. Pero parang panaginip. Walang talab. Naintindihan nyo ba yan? Naintindihan nyo ba yan? Kaya para katalba ni Jesus, dapat hubaran muna tayo ng Holy Spirit. Yung wala ka ng ipag-iingay sa iyong sarili, kundi ikaw ay nangangailangan ng habag ng Diyos. Man, maraming tao pag nakapakinig ng pangaral, ako na may merli yung akin. Kung saan ako namulat, doon ako mauutas. Tanya ang mga tao, nagyayabang hanggat walang pagsukol. Nasukol na ngayon, nagyayabang pa eh. Kaya biyaya ang makilala si Jesus. Biyayang isuot si Jesus. Tama ba? Okay, number 2. Tingin ko sa inyo, sobra na ang damit. Efeso chapter 4, verses 1 hanggang 6. Mga talata lang po ang aking bubuksan ngayon. Efeso chapter, yun, ito pala yung panaginip, ano? Hindi ko agad napansin. Okay. Pwede ka Tagalogin na lang natin. Ito ko yung duguan na. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na siya niyo itinawag. Ano ba ibig sabihin nararapat na pagkatawag? Halimbawa, meron tayo ditong engineer, si Brother Albert. Engineer yan. Anong nararapat sa kanya sa pagiging engineer? Anong pagiging engineer uli? Mechanical? Naisip ko chemical. Okay. Mechanical. Ang dapat sa kanya, dito kung ano yung kanyang kurso, yun ang kanyang trabaho. Tama ba? Alam nga namang siya ay mechanical, tapos ay nagpapala. Pwede din naman. Sideline na lang yun. Pero kung ano yung kanyang kurso, doon dapat. Kaya kung ikaw may asawa na, huwag kang magbuhay walang asawa. Hindi bagay. Tama? Buhay lalaki, may asawa ka na, huwag kang magbuhay binata. Hindi bagay. Hindi bagay. Ikaw naman, may asawa na, huwag ka nang umasal na dalaga pa. Na para bang nangangalbit pa ng iba. Hindi na. Kung anong katawagan sa iyo, doon ka mabuhay. Tama ba? Ngayon, tinawag ka kay Kristo. Kasundo ka ni Kristo kung ligtas ka talaga. Kaisa ka ni Kristo. Kaisa ka. Kasundo ka. Kaayon ka. Yun ang pakiusap ni Pablo. Kung talagang kayo na kay Kristo, Spirit reconciles not only kay Kristo, ating pag-aralan. Number 2, the Spirit renders unity in the church. Ang Holy Spirit ang magdadala ng pagkakaisa sa iglesia. Are you with me? Basahin natin ulit. Verse 2. Nang buong kapakumbabaan. Mga kapatid, hindi tama yung mayayabang na membro. Pastor na lang. At kamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo sa pag-ibig. Sa totoo mga kapatid, kaya merong sigalutan kasi masyadong sensitive. Tayo'y mangagbatahan sa isa't isa. Amen? Kung siya'y may putok, sabihin mo na lang, mas malakas ang sa akin. Gano'n lang. Yung pula mo sa isa, may pula ka rin. Tama ba? Ang Holy Spirit ang magdadala sa atin sa kapakumbabaan para mapanatili yung pagkakaisa. Awayin ka na, huwag ka lang mang-away. Kamusta mga membro? Tayo ba'y magkakasundo? Baka daig pa tayo ni Konsehal Larry, I love you all. Diba? Kilala niyo ba si Konsehal Larry? I love you all. Kaso lang, hindi yata binuto. Ano? Pero gusto ko yung personality ni I love you, Kilala, di ka, ninang Charity, kayo, mabait din naman. Mabait Kala mo nagpahiram sa atin ng ban nung tayo pumunta na Sambales.
ng Bagyo hanggang Benguet. Kanyang ban yun. Wala pa tayong ban nun eh. At sabi, pare, kay Dayo, yung gasulihan na lang. Wala problema yan. I love you all. Minsan nakakatuwa pa yung mga unbeliever eh. Para ang daling pakitunguhan. Tapos Kristiyano ka, hindi ka matimpla. Hindi ka nakakahiya yun. Amen? Bigyan pagka-unbeliever, ang daling tunuhan. Tapos Kristiyano ka, hindi ka matono. Ano ka, gitara? Yung ang gitara yung natutuno. Mga kapatid, alam mo, madali naman ang madaling walang kaaway. Tingnan mo lang ang sarili mo. Diba? Ganun lang yun eh. Kung siya masama ugali, mas masama ugali ko. Kundi nga lang sa biyaya ng Diyos, ako'y lalong malala. Pag nakita natin tayo biniyayaan lahat ng Diyos, sino tayo para hindi? Nanindihan niyo ba yan? Holy Spirit po ang nagdadala ng unity. Ngayon kung hindi ka madala sa unity, may Holy Spirit ka ba? Sabi nga kaya kanina sa inyo, ang gusto kong team mga taga-Balite, hindi ko gustong Hinebra. Bakit? Alak yan eh. Kahit pa magagaling yan, sala! Bakit? Hinebra. Ayaw ko din ng San Miguel. Ang gagaling yan. Pero bakit ayaw ko? Alak ang ini-endorse. Ang gusto ko'y pintura, rain or shine. At least walang alak. At saka, talk and text. Ay, biyaya naman. Biyaya din eh. Ay, nagaling din. Ngayon, punto ko. In-illustrate ko sa inyo kanina. Ito. Kahit makarating sa kanila. Magaling at makarating sa kanila. Ibig sabihin, nanunood sa atin. Ang Ginebra San Miguel, mayaman yan. Prangkisa. Magaling yan mag-trade. Si Yeng Yao, magaling mag-train. Yun. Yan ang gusto kayo, yung magaling mag-train, hindi magaling mag-trade. Natindihan nyo ba yan? Alam nyo ba si Yeng Yao? Yung si Bo? Laking tao na yun. 6'5" o 6'5". Ang tawag sa kanya, extra rice. Extra rice. Kasama niya si Kanyahan, extra rice. Itong buhala. Ngayon, sinisigawan yun. Pero walang maitutol. Bakit? Nasa team ni Yeng Yao. Ano kat ang sigawan ni Yeng Yao ay ang player ng Hinebra? Uubra kaya yung pagsigaw niya sa team ng Hinebra? Hindi. Kaya mga kapatid, kung hindi ka kayang pakialaman ng Holy Spirit, kaninong team ka? Are you with me? Amen. Naintindihan niyo ba yun? Na kaninong team ka? Ang coach natin ay si Kristo. The King of Kings. Ang kapangyarihan ay ang Holy Spirit. Kung nadala na tayo, kung kaya ng Holy Spirit tayong pagkaisahin kay Kristo, bakit hindi naman kakayanin ng Holy Spirit ng kanyang mga iniligtas ay magkaisa? Kaya nga tayong ilapit kay Kristo? Hindi tayo kayang ilapit sa isa't isa? Ano yun? Paano nangyari yun? Kaya nga ng mensahe na paglapatin ng inyong mata. Tama? Si Kristo pa kaya hindi kayang tayo paglapatin sa isa't isa? Tanong, kayo ba'y lapat sa isa't isa dito? Ay, kasama naman ang ugali niyan. Bakit? Maganda ba ugali mo? Kapangit-pangit naman! May gana ka pang umimik niyan! Wala naman siya pinag-aralan. Bakit? Anong alam mo? Kalit-lit. Bakit? Anong height mo? Kaitim-itim. Bakit? Anong kulay mo? Pango! At least may butas. Kung makapula kay inam, kinahabagan ka rin lang naman. Tama ba?
Amen. Napapansin ko, yung mga pogi, okay lang makipagkwentuhan. Pero kailan may kalimitan po ng pulairo, siya lang saksakan na swangit. Bakit? Alam na alam niya ang pangit kaya pulairo. Sa totoo na, kalimitan ng pulairo, kasi alam niya kung ano ang pangit. Bakit? Nasa kanya yun. Tama? Kaya yung piratang ilong, alam na alam ang pangit na ilong. Bakit? Nasa kanya yun. Kalimitan ng masama sa atin, kaya naipupula natin sa iba, kasi taglay natin Pero kung ikaw halos maganda nakikita mo, wala kang makitang pangit sa iba. Kaya bago ka makakita ng pangit sa iba, saksakan ng pangit mo. Pero nakikita mo yung kabutihan ni Kristo, makikita mong kinawaan din lang tayo. Kumusta kayo? Kumusta kayo dito mga membro? Tayo ba'y magkakasundo? Tayo ba'y nagmamahalan? Kaya ba ng Holy Spirit na tayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa? Kung kaya nga ng Holy Spirit na tayo payapain sa Diyos, bakit naman hindi niya kakayahin na tayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa? Masaya ba kayo sa inyong pastor? Kahit masakit mangaral. Amen? At may sinasigaw pa, parang aming pastor, bordagula na! Tatanda ninyo, siya nagpapabaya ng kanyang lakad, may mabigat na saway. Mag-ayos ka at hindi ka masasaway. Anong gusto mo? Mabuhay lang sa gusto mo? Are you belong to the team? Amen? Awit tayong awit. Ano yun? Pamilya ng Diyos. Ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Kayo ba'y kabilang sa pamilya ng Diyos? Sino yung tatay? Ang Diyos. So may pakialam sa iyo ang Diyos. Amen? Ngayon, kung ayaw mong pakialaman, ayaw kang makipag-ayos, baka sa ibang pamilya ka. Garo ba? Amen? Alam niyo, nais ko pang magsalita sa inyo ng diretsuhan. Hindi bagay sa mga may pinag-aralan ang daktang papaya. Hindi bagay sa mga professional ang maramdamin. Ba't ka pa nag-aral para maging daktang papaya? Wala ditong marunong at magaling na hindi saklaw ng pagtutuwid ng salita ng Diyos. Alaala ko lagi, nung mag-preach si Brother Albert, ako yun Huwag mo sasabihin, pastor ka, hindi ka pwedeng kausapin ng salita ng Diyos. Lahat tayo. Bakit? Si Kristo lang ang matuwid. Tayo ay nagkakamaling lahat. Kaya si Kristo ang tunay na coach. Tama? Tama? I love you all. Sa totoo na, mahal ko kayo. Mahal niyo ba ako? Di kayo tisod? Ba't di ka na-attend? Ako hiniwala, may mga hindi na-attend dito dahil tisod. Are you with me? Amen? Dapat, kung si Kristo ang iyong coach, magpatama ka sa coach. Amen? Klaro ho ba? Sabi ni Spurgeon, one of the best expressions of a genuine care, love, concern is through prayer. God knows how I am praying for you.
Hindi pa ako naliban. Paano ako magagalit sa inyo? Amen? Hindi ako galit. Nangangaral lang ng salita ng Diyos. Amen? Di lalo na kung kayo'y katulad ng sinasabi ko kay Brother Rani. Taong kuryente. Bakit? Nawala dahil sa kuryente. Pero wala lang. Dadais pa yan, kakamay pa yan, saludo pa yan, galang pa lang yan, galang pa rin. Pero, grabe kung siya'y galawin ko. Nawala na ang ngipin sa pagkukuryente. Tama ba? Yung iba, hindi naman pinapangalanan, mensahe lang ang napakinggan, hindi na magkaintindihan. Huwag kang pahalata. Amen! Amen! Matuto tayong magdala. Di ka? Ako na naman. At least sa bulong lang. Ibulong mo na lang. Ang sabi ng awit yan, ibulong mo sa Diyos. Ay, sumbong pala. Amen? Basahin natin papatuloy. Alam nyo, kung ako'y ganong katagal na akong Kristiyano, ako'y naligtas way back 1986. Ngayon ay 2025. 41 years na ako. 41 ba? O 39? 41. 39, I meant. 39. Alam niyo ba, kung sa katitisuran din lahat katitisuran, mas marami ako nakita sa inyo. Are you with me? Ano ba kapag ikaw ay may kapansanan, mas sensitibo yan? Sino nag-aaral sa inyo yan? Kapag kayo ay may kapansanan o kayo may karamdaman, mas sensitive yan. Tapos gagalawin ka pa pag nasa kalagitnaan, tumayo po tayong lahat. Tapos sasabihin ng katas, huy, tayo daw. Alam naman nilang hindi ako nakakatayo. Tama ba? Kung ako'y balat sibuyas, matagal na akong wala. Are you with me? Meron akong kasabayan, taga San Pascual, pinsan ng asawa ni Pastor Jobert. Nagkaroon ng game sa ilalim ng Vergara. Ang game ay Diyos-Diyosan. Ang isang gumanap ay si Kuya Piping. Ang Diyos-Diyosan ay ang Ninong Buji. Ang Kuya Piping nananalangin sa Diyos-Diyosan. Ganito ang kanyang imig, Panginoon, ako'y numanalangin sa iyo. O maaaring ayusin mo ang uso. Ay nakadipa lang yan. Estatwa, walang galaw. Umalis na si Kuya Piping. Bumalik uli. Panginoon, ingaw ngay tunay. Unang ngay tunay! Ayuhin mo ang mimi! Umalis, walang nangyayari. Pantatlong lapit. Lord, pa-English na. Ano ka? Ang unang ngay matutulungan mo. Siguro naawa na yung Diyos-Diyosan. Umimik. Anak, hindi mo yan eh. Mingutnin ako. Hindi nila alam, yung palang pinsan ng asawa ni Pastor Jobert na umattend ay bingot. Iyak ng iyak doon. Pati iyak, iniisip ko nga yung tawa ng Amerikana eh. Ano kaya ang tawa? Haw. Mag-isa tawa, English. Alam mo, na-opes si Kuya Buji at saka si Kuya Piping. Bakit? Bet kayo nagpaging, ay may bingot pala tayong nakikinig. Ang punto ko lang, bet ako ginagalaw nilang tayo, ay alam naman nila ako hindi nakakalakad. Are you with me? Hindi yan sa nag-game. Nasa tao yan na nakatingin sa Diyos. Kung ako'y matitisurin, kung mapula hindi nag-aaral, ay ano? Hindi naman matitisurin. Amen?
Ngayon, kung ikaw nag-aral, ang dami sinasabi, pero sensitibo sa salita ng Diyos, mas nakakahiya ka. Huwag mo akong paglalakuan ng galing mo kung ay yabang-yabang mo sa harapan ng Diyos. Ang lula ko, no read, no write. Pero dadaigin kayong mga dalaga. Hindi ko nakitang lumabas ang tuhod nun. Ha? Malakas ang dating ng kanyang pagkababae. Ngayon, yung mga nagsasabi nag-aral babae niya, tingnan mo ang asta. Wala yan doon sa aral-aral. Nasa pagkatao yan. Nasa pagtingin sa Diyos yan. Kaya kung ikising si tipong balat papaya, di ka nakatingin kay Kristo. Pero ang tanong, kaya ka bang baguhin ng Holy Spirit? Kung may Holy Spirit ka, dapat kaya. Dapat kaya. Kaya dapat wala kang kasamaan ng loob dito. Lalo na kung ang pastor mo ay nagpipiris ng masakit. God, siyempre masakit yun. Ikaw itutuwid, di masakit yun. Ito ang problema ng tao Pagka siyang gumagawa ng mali, hindi niya alam na nakakasakit din siya. Pero pag siyang sinaway, pag siyang nasaktan, hindi kayang dalhin. Balat sibuyas. Okay ba? At andahin nyo, hindi kayang dalhin kay Kristo kung walang Holy Spirit. Talagang tatalupan tayo dito ng Diyos para ilapit tayo kay Kristo. Kaya ka ngang ilapit kay Kristo tapos sa isa't isa hindi. Ano yun? Mas magaling pa tayo kay Kristo. Tayo ba'y pwedeng magkaisa? Tayo ba'y pwedeng magpatawaran? Amen? Ako, kaya ko kayong yakapin. Lalo kita ko ang inyong bulsa sa likod ay makapal. Yakapin ko kayo. Kaya ko kayong yakapin. Pinatutunayan ko yan, kaya ko kayong yakapin. Dahil sino ako? Ako'y kinahabagan din lang ng Diyos. Alam mo, kapag kami mayroon hindi pagkakaunawa mag-asawa, hindi ko kayang maghapon na hindi kami mayroong pagkakaunawaan. Kundi siya magkusa, ako ang nagkukusa. Mami, asan lubid? Hindi. Nagkukusa ako. Mami, sukdo lang minsan siya na ang mali. Sorry. Nagkamali ako Yun naman, pag alam niya siya ang mali, lalo napapahiya. Pag ako na sorry, hindi mo kumali. Yayakap na rin sa akin. Kaya, together again. Kaya reconciliation. May pagkakasundo. Parang bagong kasal uli. Hindi lang magbunga. Bakit hindi magbunga yun? Gusto kong masundan si Jimuel Sabi ni Jimuel, Daddy, gusto ko ng kalaro Kaya bibili tayo ng bisiro. Para yung napakinggan ko kanina din nagbasa na, nasa tayo ba ako ng Diyos para bigyan kita ng anak? Are you with me? Tingnan nyo nga yung mga daes, mga members. Mahal nyo ba yan? Mahal nyo ba yan? Pinag-pray nyo ba yan? Natutuwa ko andito si Roxanne. Palakpakan natin ng Panginoon. Andito si Jeremy. Palakpakan natin ng Panginoon. At tutuwa nga ako si Jomar. Lagi ko rin nakikita si Jomar. Ayan si Jomar. Mga kapatid, kung di nyo lang alam, silently within my heart, ako'y tuwang-tuwa sa Panginoon. Malungkot ako. Yes, si Ima. Those for praise the Lord. Aba, may pinagsamahan tayo, Ima. Hindi ka? Tapos tayo magkapatid pa sa Panginoon. Si Luigi. Wala. Hindi man naman yung kuya mo. Kaya hindi makashoot sa basketball Tayo magkasundo.
Alam niyo mo, ang ama, nilapastangan ng anak, kinuha ang mana, lumayo sa Diyos. Ang nagbago lang naman na yung anak eh. Nung bumalik, anong attitude ng ama? Ikaw! Yung panganay, ang ganon. Pero yung ama, hindi. Tama? Are you with me? Alam niyo ba, ang hadlang sa atin kung bakit tayo makabalik, hindi si Kristo, sarili. Brother Rani, I love you. Crush kita. Mahal ko kayo. Sa totoo na, mga kapatid, yung isang ama na may 7 anak, ay hirap yun. Bakit? 7 anak, 7 ugali. Huwag mo sasabihin pagka 7 anak magkakapatid, pare-parehong ugali. Hindi. Eh, ilan kayo? Siya isang pastor. Meron diyang ayaw ang preaching ay matapang. Meron naman diyang ayaw ay hindi nasigaw. O di, balanse, sigaw at hindi. Tama ba? Ganyan yan. Pero ang mahalaga, ito. Ito, sa sumigaw at sa hindi, ang mahalaga ay ito. Sino ka man na may taglay ng sama ng loob, alisin mo yan. Bakit? Sama na nga ng mukha mo, sama pa loob mo. Tabing silangan na, sabi ng matatanda. Then number 3. The Spirit runs to maturity and oneness in Christ. Verse 13. Chapter 4, verse 13. Hanggang sa abutin nating lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Mga kapatid, isa sa tinatrabaho din ng Holy Spirit sa tinatawag na reconciliation is not only to Christ sa bawat membro, kundi tinatrabaho din ng Holy Spirit na tayo ay mag-matured in the likeness of Jesus. Amen. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Ang wino-work up, the Spirit reconciles by shaping us to maturity in Christ likeness. Kaya ayaw ng Holy Spirit na tayo may bitterness. Amen. Amen. Kayo ba'y masaya sa isa't isa? Kapag ikaw ay may sama ng loob, hindi yan Christ-likeness. Si Kristo na bayubay na sa krus ng Kalbaryo. Lahat na ng katarantaduhan ginawa sa Kanya, pero nang siya'y sumigaw, Ama! Patawarin mo sila. Kalain mo, lahat ng kawalangyaan ginawa sa Kanya, pero ang buka pa rin ng Kanyang bibig ay pagpapatawad. Pagpapatawad. Pagpapatawad, ibig sabihin, walang sabit ng sama ng loob. Kumusta kayo? Wala bang sabit? O sabit-sabit. Amen. Tatapusin ko na. Number 4, the last. Ayaw ng Diyos na tayo ay hindi lumalago sa Kanyang wangis. Tinatrabaho yan ng Holy Spirit. Kaya minsan pagka nagpipray ka, Lord, tulungan niyo akong huwag maging magagalitin. Be careful sa prayer mo niyan. Pag ikaw ay nanalangin na huwag kang magiging magagalitin, dadalhan ka ng Diyos ng nakakagalit. Tama ba? Oo. Ang bira, Panginoon, ako'y nananalangin, huwag maging magagalitin. Bigay ito, ibinigay mo sa akin. Ay di, para answer prayer, i-practice mo. Tayo naman ay nagagalit, pero wag lulubog ang araw sa inyong galit. Ibig sabihin, gawan yung magkasundo agad. Wag hindi yung
napaldak ng araw sa kalulubog, ay galit ka pa rin. Wag tatagal ang galit. Amen? Hindi may iwasan ang galit, pero ang iwasan mo yung magtagal ang galit. Tama? Sa ating mga may asawa, hindi may iwasan. Sabi nga ni Reuel, gumaling na. Hindi may iwasan. Aywa ko, sino dito yung buhat ng ikasal hanggang ngayon? Sweetang-sweetan. Si Brother Jerome. Akalain mo, magkalayo pa sila magkaaway pa At ilala ko sila magkadais lagi. Oo. Sister Nora, ikaw ba'y nakaranas na kayo hindi nagkasundo? Aba, how sweet you are. Sister Ningneng, may kitumungo. Parang kasagsagan Brother Yoel. Brother Albert. Nasa si Sister Joyce. Sister Joyce. Kala niyo, kayo yung naging kayo na magkaiba ng kinalakhan. Tama? Tapos, kayo yung naging kayo na magkaibang edad. Kami lang naman mag-asawa, magkalapit ang edad Para ilang araw lang naman ang lamang ko sa kanya. Kaya nga magkababata, meron din pagkakaintindihan, lalo kaya yung dekada ang igat. Pero salamat, pag may Holy Spirit, hindi mo kayang magalit ng matagal. Tama? Kapag may Holy Spirit, hindi mo kayang magtanim ng galit. Okra, pwede pa. Kaya yung papatay dahil sa galit, walang Holy Spirit talaga yun. Yung gagantihan ang tao ng masama, walang Holy Spirit yun. Alam mo, ang paghihiganti, sa Diyos natin ibigayan, wag tayo. Dahil iba tayong maghiganti, lampas. Sabi ng Bible, pag sinampal ka ng isa, ipaubaya mo pa yung kabila. Bakit? Alam mo ang prinsipyo doon? Yung galit mo, wag mo nang dagdagan ng kasalanan pa. Dahil ang kasalanan, hindi kayang solusyonan ng panibagong kasalanan. Klaro ba? Kayo mga anak, huwag kayong magagalit sa inyong mga magulang pag kayo sinasaway. Mga anak, liban na lang kayo pinagbabawalang magbasa ng Bible. May karapatan kang mga tuwiran. Pinagbabawalan kang magsimba, may karapatan kang mga tuwiran. Pero kung tama ka lang sinasabi, wala kang karapatang sila'y kagalitan. Amen? Then last, the Spirit reinforces inner fellowship with God. Ano ibig sabihin niya? Basahin natin ang verse 16 and 17. Chapter 3, verse 16 and 17. Upang sa inyo ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu saan? Sa pagkataong loob. Alam mo kapatid, ang ginagawa ng Holy Spirit, hindi lang panglabas na pagpapalakas, kundi pangloob. Amen? Dahil ang ating kalapitan sa Diyos, hindi mukhang malapit. Hindi panglapit yan, panglabas yan. Pangloob yan. Are you with me? Kaya ang Holy Spirit din, ang ating kapangyarihan para sa pagbabagong loob. Naintindihan niyo ba yun? Reconciliation is not only external, but internal. The Spirit makes God's presence dwell within us. He bridges the gap between our human weakness and God's holiness. Siya ang tumutulay sa ating kahinaan sa kabanalan ng Diyos. Kaya ang Holy Spirit din ang tumatrabaho sa ating
pagkataong loob. Kaya tayo inihiya bit ka ako'y nakasalita ng gayon. Kaya pinakaranas ng ganon. Na minsan nagsalita ka lang, konsensyado ka agad. Pambihirang yan, nasabi ko yun. Bigyan na salita ko yun. Kaya kayo madaling makonsensya. Ang Holy Spirit din ang tumatrabaho sa ating loob. Para tayo po ay magkaroon ng tulay sa kabanalan ng Diyos. So, ang pagkakasundo ng ating mga kahinaan at sa kalakasan ng Diyos, Holy Spirit ang tumatrabaho. Tayo lang, likas na mahina. Pero, pinalalakas tayo. Reinforces inner fellowship with God. Alam niyo po, ang tunay nating communion with God ay sa ating puso. Tama? Tayo ay nagpipray galing sa ating puso. Tayo ay nagme-meditate, nagsasaliksik ng ating sarili, galing sa ating puso. Tinatrabaho ng Holy Spirit yun para tayo magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Ang Diyos at ang ating pagkataong loob ay pinagsasama, inaayos, nire-reconcile. Ang Holy Spirit po ang agent na nagre-reinforce. Kaya mga kapatid, hindi tayo mapapakali sa kasalanan kung talagang may Holy Spirit ka. Amen? Walang Kristiyanong napapakali sa kasalanan kung talagang may Holy Spirit. Kaya ba nagbabasa ng Bible? Araw-araw? Huwag kang i-amen kung hindi. Alam mo kung Kristiyano ka at hindi ka nagbabasa ng Bible, tatrabahuhin niyo ng Holy Spirit. Dahil siya nagpapalakas ng ating pagkataong loob. Ang tunay na lakas hindi panlabas. Tama? Si Samson ay malakas. Si Samson, ano yung cellphone? Yan, ang hirap na yan. Ano? Tayo talaga, ano na yan, nasa generation na natin. Ano? Pati Samson, nagiging Samsung na. Okay. Si Samson ay hindi malakas dahil ng kanyang muscle. Ang sabi ng Bible, sapagkat sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya may Holy Spirit? Tatrabuhin na yan ang konsensya natin. Kaya dapat nagbabasa ng Bible. Nagpipray ba kayo? Pati yung hindi mo pagsisimba, kung may Holy Spirit ka, tatrabahuhin yan ng Holy Spirit. Tama? Ito nga taga-balete natin, nakakatuwa Palakpakan natin mga taga-balete natin. Nakailang linggo na sila dito, nakakatag. Sana wag kayong manawa. Sana lagi namin kayong makasama dito. Kayo ba natutuwas pangaral ng salita ng Diyos? Kahit masakit? Amen. Praise the Lord. Ang Holy Spirit, hindi, kumbaga namatay na lang si pangalan nito, sa Channel 12, si Mike Enriquez. Hindi namin kayo tatantanan. Ang Holy Spirit, hindi ka na yan tatantanan. Are you with me? Manalangin po tayo. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami.